So, ayun na nga guys, kumita na naman tayo ng konting pera dito sa trading natin, no? So, kung mapapansin nyo, palaki natin yung ating monitor. Nagbenta tayo dito at these levels and kumita ito ng $5. Okay? Tapos naman dito, ibinenta natin yung position natin and kumita naman tayo dito ng $50. So, in total, umabot ng around $55 yung ating kita kahapon. Okay, so magkano na ba yung conversion ngayon? Silipin natin. So, $55, that's 3,000 pesos. Okay, sa malit na capital na meron tayo. And yung itinagal ng trade natin is, mula dito nag-trade tayo at around 5 p.m. Tapos, binenta natin at around 12 a.m. So, that's around, what, 7 hours? Okay, 7 hours and kumita ng 3,000 pesos. So, not bad, right? Okay, anyways, i-discuss natin kung ano yung naging technique natin sa pagtitrade. So, eto siya guys. Tingnan nyo dito. Binili natin yung coin kasi napansin natin na nabasag niya na itong breakout levels at around this area. Okay? So, nung napansin ko na nabasag niya na, sabi ko sa sarili ko, okay, bilhin natin to, sakyan natin to kasi malakas yung momentum. Okay? And ayun na nga, lumipad yung presyo up until here. And yung napansin ko na medyo bumababa na yung presyo, nagdagdag tayo ng konti dito, okay? And nagdagdag na naman tayo ng konti dito. Ayan. And ayun na nga, pinagmasdan na naman natin. And nung tumaas na yung presyo at around these levels, dito na tayo nagbenta. Okay, so that's $5. No, konti lang yung kinita natin sa trade na ito kasi malit lang yung capital na nilagay natin dito, no? Medyo takot tayong sabayan yan kasi pataas ng pataas. Ayoko sanang sabayan yan kasi gusto kong trade is yung paakyat, pababa, paakyat, pababa. Ayoko yung diretsong taas. Medyo delikado yun. And eto na naman guys, nakita na naman natin na medyo humihina na yung momentum. Kaya kung napapansin nyo, eto yung high, okay? And eto naman yung lower high. Ayan, lower high. Ibig sabihin, humihina yung momentum. Hindi na siya ganong kalakas, okay? Kaya tayo nag-sell short dito. So, nag-enter tayo ng ating position dito. Nag-enter na naman tayo ng position dito. And nagbenta tayo at around these levels. Okay, so kung mapapansin nyo, yun na nga, kumita tayo ng around $50 dito. Alright? So, $50 plus $5, $55. And now, nagtitrade na naman tayo, no? Pinasok na naman ulit natin yung trading and binili na naman natin siya dito kasi napansin natin na binasag niya na itong ating triangle pattern dito. Ayan, lumipad yung presyo and now nagko-consolidate na at around these areas. Okay, nung bumaba siya dito sa presyo na ito, dinagdagan natin yung ating position. Ito, bumili na naman tayo. So currently, we are now gaining with around like $7 for this particular trade. And yung target profit natin ay sana umabot yung presyo at around these areas. Now, bakit ako magbebenta dito? Kasi yung area na ito ay previous support levels, okay? Now, yung support levels nung nakaraan ay pwedeng maging resistance levels ng kasalukuyan. So, that is why ang target ko ay magbenta ng 75% ng aking gains kapag umabot dyan. Now, sir, bakit naman 75% lang? Kasi tingin ko guys, aabot pa yung presyo at around these areas. Okay? Sa level na ito. Dito sa level na ito, magbebenta tayo ng 100% ng ating panalo. Okay? Pero pagmamasdan pa natin yan kasi nga, medyo down yung market ngayon. No? Medyo pula yung market ngayon and hindi natin sure kung talagang aabutin yung levels na yan. At least makakapag-secure na tayo dito ng ating profits, no? 75%. Alright, so yung coin nga pala na ito ay tinatawag na dogs and tinitrade ko to at a lower time frame. Nasa 15-minute time frame tayo. So bakit 15-minute lang? Kasi itong coin na ito ay bago pa, no? Ito ay isang meme coin. And yeah, tingnan natin kung ano yung mangyayari. As of the moment, medyo tumataas na yung presyo ni, yung presyo ni dogs. So, ang gagawin natin guys, i-adjust natin ngayon yung ating stop loss at around these levels. Para naman kapag bumaba pa yung presyo at around that area, kikita na tayo ng $9, no? Masesecure na natin yung $9 profit. Itaas na lang natin ng konti para $10. Ayan, $10. Ibig sabihin kahit anumang mangyari,
bumaba man yung presyo at around these levels, at least makakapag-secure na tayo ng ating $10 profit. Okay, so maliit lang yan kung tutusin, pero kung maliit yung capital mo, no, malaki-laki na rin yan, no? Malaki-laking panalo na rin yan. $10 is what? If I'm not mistaken, nasa around 500. Okay, so tingnan nga natin. Kalimutan ko na. So, $10, yeah, 500. Okay, 500. So, hindi na masama, no? Hindi na masamang kumita ng 500 pesos sa ilang minuto lang. Okay? Nag-start tayong mag-trade dito, or rather dito, no? And sukatin natin kung gaano nakatagal yung ating trade. Okay, that's around 3 hours. Okay? So, imagine mo yan, kung sakaling bumaba yung presyo dyan, kikita ka ng 500 pesos sa loob lang ng 3 hours. So, hindi na masama, right? So, ganun, no? Yun yung ating trading plan for today. And hopefully, mag-materialize yung ating trades. And hopefully, umabot hanggang dito para naman magkaroon na tayo ng kita. Okay, so anyways, that's it for now. Yun yung trading plan natin. And sana may nakuha kayong konting information. And yeah, i-comment nyo lang kung ano yung mga gustong coins nyo na pag-usapan natin sa susunod. Until next time, guys, have a great day. Peace out.